Ako po ang tingin ko, dahil walang TRO today, I'm quite certain walang TRO bukas. So magtutuloy-tuloy po yung proseso sa mga susunod pong linggo. So mailalatag po lahat ng ebidensya, mailalatag po lahat ng mga dokumento. Yung dalawang abogado ni VP Sara Kong, including si Attorney Michael Powa, ano nang balita? Nakipag-coordinate ba sila sa Congress? Mag-a-attend ba sila? Kasama pa rin ba sila dun sa legal team? Well, si Mr. Powa po ay meron po subpoena, no? So I think he will have to be there Wala siyang choice. on Tuesday. Siya din naman nagsabi din mismo that he will not invoke yung client confidentiality. Yes. Tapos sabi niya na talagang sasabihin lang niya kung ano yung talagang alam niya. So gagalangin natin yun in the event that he is there. But I think Attorney Powa should also explain to the public kasi pumirma siya doon sa petition eh. Pero I think as late as the evening of the 30th, inexplain pa niya na wala pang ganitong petition na napipirmahan at nagagawa. No? So ibig sabihin, why are they not being upfront to the nation that there are petitions being filed like this? Okay. Ano pa pong nais nyong ipipiga po kay Attorney Powa? Kasi nagsabi na siya dati, well, ganun din naman ang sasabihin ko sa kanila. Kung ano yung sinabi ko dati, yun pa rin ang sasabihin ko. Well, he has to repeat it there because previously that was just a good government committee. Ngayon po, this is impeachment proceeding. Magkaiba po yun. So, ibig sabihin, if he will restate it, edi okay. Salamat. He did not contradict himself. So, on Tuesday, ang aasahan po natin, Madriaga, Attorney Powa, sino pa po? Yung po nga mga may hawak ng mga COA Okay. documents, no? Sila, O na confidential funds. Okay. So, they will have to reaffirm yung pong paghawak po nila ng mga dokumento pong ito. At pangalawa, yung pong congressional record ng Good Government Committee. Okay. So, yun basically yung mga documents naman na are relevant po to confidential funds.